Magandang araw Marinduque, mula sa silid pambalitaan ng Marinduque News Network, ako po ang inyo pong kabayan, Adrian Rosales. Malaking bahagi ng ating buhay ang kakalsadahan. Marami sa atin na ang iba nga po ay ang hanap buhay ay matatagpuan sa ating mga lansangan. Kaya dapat alam po natin ang ating mga karapatan at ang ating mga tungkulin, at yan po ang bahagi ng ating report sa araw pong ito. Sa araw pong ito ay ating pong makakapanayam ang hepe ng Highway Patrol Group Marinduque sa katauhan ni Police Captain Isidro Cariaga, at ngayon nga po ay isinasagawa ang isa na naman panibagong operasyon ng one time big time o offline lambat sasakyan, at ito po ay upang masugpo ang ilan sa mga illegal na aktibidades at maturuan din ang ating mga kababayan at mabigyan ng tamang impormasyon tungkol sa kanilang mga obligasyon at tamang paggamit ng kakalsadahan. Sir, magandang araw. Live buhat po dito sa Marinduque News Network. Ano po ang sitwasyon diyan po sa inyo pong isinasagawang operasyon? Magandang umaga po, Sir Ian, at sa lahat po ng nanonood at nakikinig po sa inyong programang Marinduque News. Opo, si Captain Cariaga, Provincial Chief po ng Highway Patrol Marinduque. Katuwang po dito ngayon sa operation na to ang ating representative from LTO, si Erwin Bon. Kasama po ang aking mga personnel ng XPG Marinduque. Katuwang din po ang Aerox Philippines at saka NMAX Philippines sa both Marinduque chapters. Nais ko pong ipabatid sa inyo aking mga kababayan Marinduqueño na kasalukuyan po kami ng huli ngayon dito sa Barangay Bantad. Kadalasan po ng aming nasita ngayon dito ay mga taga-ibang lugar po. Gaya po ng Mugpog. Mostly po Mugpog po na nabulaga po sila dito sa aming operasyon. Dito po karamihan pong violation sa kanila is yung ORCR not carried, license, tapos wearing of helmets, dapat po yung properly, yung tinatawag natin na prescribed helmet, hindi po pwede yung nutshells, seatbelt law, ayan po, seatbelt law, yung heavily tint, na mga sakyan hindi po pwede yun. Yun po ay labag sa batas. Ang paggamit po nun, isa pa po yung mga broken natin na side mirror sa mga mostly yan po sa hindi po natin na papansin yan na isa din po yan sa violation, mga side mirror ng mga motor, yan po. Tapos po yung mga dirty plates, yung mga hindi mabasa po na mga plaka natin, isa po rin sa mga violation yan po na amin natikitan po dito ngayon sa sasagawa naming operasyon dito sa Barangay Bantad po. Sir, may mga tanong din po yung ating mga kababayan kasi may mga nagreklamo po tayo doon sa mga motor na yan, nung iingay po ng tambutso. Yung po ba ay kasama sa mga violation? Kasama po. Yung mga tinatawag natin po na open pipe. Opo. So, Last po, nakahuli po kami ng mga 3 or more than 3. Yung last, hindi na namin sinaman sa amin sa pagsabi sa inyo na bawal po talaga yun. opo. So, yung pong ibang mga kababayan natin sa nanonood po ngayon po, kasi may mga sasakyan o mga motorsiklo, especially yung motorsiklo, na minomodified. Yung po ba ay pwedeng maging subject ng violation? Opo, kasama po 'yun sa isa rin na pinagbabawal din po ng LTO natin sa RA 4136. Yung pagbubuhat po. Sa amin po sa Highway Patrol bawal din po 'yun. Sa amin sa implementation po namin ng RA 10883 or known as Anti-Carnapping Law of 2016. Bawal din po yung pag-modify ng mga motor na yan. Opo. So, isa rin po sa nais nating itanong, sir, kasi marami po sa ating probinsya ngayon, napapansin natin na mga bago ang kanilang mga motorsiklo at karamihan po ay walang mga plaka pa. So, ano po yung mga dapat nilang gawin para doon sa mga bagong nilabas nilang motorsiklo ay hindi po sila mahuli o magkaroon ng violation? So, ganito po yun.
hindi naman tayo bagas sa ano po hindi naman tayo nagigipit sa kanila ng lubusan. Mhm. Pag alam po namin na yun po ay lumabas ng mga 3 days or not less than 1 week at wala po silang hawak na ORCR at yun po ay press pa lang na galing sa galing po sa kanilang pinagbilhan. Mhm. Okay lang po yun kung wala po sila ng certification na yung motor po ay galing sa kanila. Pag yun po ay wala pang 1 week pero pag yun po ay more than mga 2 months or before 3 months, dapat meron silang ORCR po eh. Kasi Xerox copy ng pinanghahawakan, galing po din sa kanilang pinagbilhan na motor dealer po. Kasi Dapat po, yun- sir, ganito. Opo, Opo, sir, minsan po may mga kababayan tayo na ang sinasabi nila, ang mga supplier o itong mga nagtitinda ng motor ang hindi kaagad nakakapag-provide ng mga nasabing dokumento. Ano po ang dapat nila gawin pagka ganun? Yun nga po ay yung violation po na yun pwede po nating i-ano sa kanila, sa kanilang mga dealers, Mhm. mga motor dealers po. Na pag ganun po, hindi po sila binigyan, pwede naman po sila sa amin, magreklamo sa tanggapan po ng Highway Patrol. Para kami po na mismo ang magpupursu dun sa dealers na dapat po bigyan nila ng kopya ang kanila. Kasi karapatan po ng bumili ng motor Mhm. na magkakasya po ng kopya ng papel yung tinatawag natin na pertinent documents. Oo. Sir, isa pa rin po sir kasi minsan po ay dahil ngayong ating mga kababayan ay gusto nilang mas mapaganda pa yung kanilang motorsiklo o mga sasakyan ay bumibili sila ng mga gamit o mga spare parts na hindi naman kumbaga pasok po sa standard na hinihingi po ng LTO at ng HPG. Dito po ba sa operasyon pwede rin po natin na kumbaga ma-subject for question or check yung po mga tindahan? Pwede man po. At kasi kaya po kami nagkakaroon po ng araw-araw ng visitorial power sa mga dealers po. Nadet po namin na ganun nga po. Dapat po yung kung ano po yung naaayon sa batas. Gaya po rin sabi niyo, pag-modified eh. Kasi pag modified po, sa totoo lang po talaga, bawal po naman talaga yan. Kung gusto po nila, i-clearance po nila sa amin yan, kung may kapantan sila doon, clearance subject for clearance po yan, sa HPG, then sa LTO po. Kung ano yung babaguhin nila sa kung, for example, ganda na po, pinakasimpleng halimbawa lang po, sidecar without sidecar. So, di ba dapat po subject for clearance? Ano na po yung pagbabago natin na modify natin mga sasakyan? Gaya po, palitang kulay, yan po, pagpagalit ng anumang yung modify natin sa motorman o sa four wheels man po, kailangan po ay subject for clearance po yun. Para dapat siya authorized. Opo. Sir, meron ding isang katanungan, yung isa nating kababayan, tungkol naman po dito sa una yung pagka-transfer po ng pangalan. Ano po ba yung mga requirements nila? Ano ba, bumili po sila ng sasakyan at gusto nilang ilipat sa kanilang pangalan. Ano po yung mga requirements na dapat nilang gawin upang magawa po ito? Diyan po sa pagpapalit mo ng transfer po, ang tawag po ni transfer of ownership. So, dapat po, kung yun po ay galing sa unang may-ari, kailangan po nila ang deed of sale. Unang-una po yun. Na yun po ay dapat po ay ang abogado natin. Nakanotary sa abogado natin. Pangalawa po yung original ORCR. Tapos yung ID. Two set of ID po na galing dun sa unang pinagbilhan may-ari na sa kaya. Sir, ang last po siguro nating tanong ay ipatungkol naman po doon sa pag-change engine po nito mga four wheels natin. Ano naman po yung mga requirements? Check engine naman po yung pinagbil po nung bago yung kakabit na na engine. So, ibig sabihin po may resibo dapat, may resibo? Dapat, yes po. Opo, resibo po. Tapos po, a-apply sa inyo, sir? Pero yes po. I-apply po sa amin. I-apply po sa amin para ma-check po din namin na kung yung pong ikakabit ay alarmado o hindi. Para
baka siyempre na nakaw po na sasakyan. Mhm. So maticheck po namin yun kasi ano po sa base na. Opo. Hello, sir. Yes po, yes po. Medyo napuputol-putol po. Opo. Hello, sir. Oh, hello po. Opo. Sir, ulitin ka po natin, dapat po ay meron po yung pong makina. Yung makina po dapat po yung meron po siyang resibo ng pinagbilhan Mhm. kung saan po galing yon. And then po, ipe-present po sa amin sa HPG office at i-check po ng aking clearance PNCO Mhm. sa aming computer, sa aming database para malaman po natin kung saan ang galing po yung niya, kung malinis po yung pinanggalingan ng engine. Mhm. Kasi minsan po, sir, ay galing sa mga nakano sa sasakyan. Ano po? Opo. Totoo po. Kaya yun pong iniiwasan po natin at iniiwasan po ng highway patrol na ang ating kababayang Marinduqueño ay makabili po ng ganyan at mga biktima po ng mga galing po sa illegal. Opo. Lalo po kami sa mga sasakyan. Opo. Sir, mensahe niyo po sa ating mga kababayan at sa inyo po mga pamunuan sa Highway Patrol Group. Unang-una po, nagpapasalamat po ako sa ating mga kababayan, mga Marinduqueño na kontingan lang po, things lang po, at ito naman po ay para din sa inyo, para sa amin itong aming ginagawang trabaho. At nagpapasalamat din po ako kay sa ating unang na po sa aming police, aming chief ng director, si police HPG director, police Brigadier General Alexander Bitagum. Good morning, sir. Ang aming pong napakasipag na regional chief ng RHPU 4B, si Police Colonel Reynante Roa Reyes. Good morning, sir. At sa atin pong masipag din po na bagong talagang DILG Provincial Director, Sir Herman Yap. Sir, welcome to the Marinduque po. Good morning po, sir. Ang ating pong kasama ngayon dito na LTO representative na si Erwin Bon. Pinadala po siya ng kanyang boss, si Sir Edgar Labaw. At ating pong laging katuwan na masipag din itong ating Aerox Philippines at NMAX Philippines at Aerox Philippines Marinduque chapter. Mhm. At ito pong ating mga kasamahan na HPG personnel na si Sergeant Largo at Sergeant Cargayan. Sa aking mga kababayan po, ako po pasalamat sa inyo sa inyo pong walang sawang pagtulong po sa Highway Patrol. Ang pag-iisa nyo po ay tos puso kong pinapasalamatan. Lalo po pagdating sa ganitong mga operasyon sa one time, big time. Lambat, bitag sasakyan. Sa muli po, pasensya na po at kung kayo po ay kaunting naabala, lahat naman po ito ay gagawin namin alang-alang po sa inyo para po sa kapayapaan po ng ating kalsadahan dito sa Marinduque. Maraming salamat po din kay Gob, kay Vice Gob sa walang samang pagtulong po sa amin sa Highway Patrol Group. Maraming salamat po. Thank you, sir. Magandang umaga po at ingat po. God bless po. Naunawaan po natin, nawa po inaunawaan natin ang ating mga obligasyon, mga tungkulin, na dapat po ay maging responsable po tayo sa atin pong paggamit ng ating mga sakyan ng mga lansangan, sapagkat nakasalalay po dito ang atin pong kaligtasan, at dito rin po ay dapat nating maunawaan na kalaki po nito ang obligasyon. At nagpapasalamat din po tayo sa atin pong mga
naging katuwang sa atin pong programa. Nandyan po ang Sun Cellular, ang Dream Favor Travel and Tours, Best Cafe Marinduque, ang Tuto Noel Head and Body Relaxation dyan sa Kawit Buwak Marinduque, ang Water Cape Purified Drinking Water dyan sa Barangay Mercado. Ganon din po ang Migrant Association o Marinduque Migrant Association sa Maryland, USA, ang Chang Carwas, Uncle Boobs at ang Kobe's Restaurant. Ganon din ang FNB Educational Incorporated at ang Aaron Photo and Video Coverage Advertising and Printing Services dyan sa Masiga, Gasan, Marinduque. Sa pangalan ng ating mga naging kasama sa Marinduque News Network, si Santino Latorena sa ating technical, si Carl Bunyag sa ating pong field, ganoon din ni Mark Ola sa ating pong production at ni Sir Romeo Mataak Jr. ang ating Provincial Information Officer. Ako po ang inyo pong naging tagapagbalita, Adrian Rosales. Magandang araw, Marinduque.